Good PM sir, pwede mag-ask if meron bang total disability retirement ang GSIS. Kung meron, makapag-avail ba ng 5-year lump sum. Okay, meron po dalawang uri ng retirees o pensioners ang GSIS. No, actually tatlo or apat 'yon, no. Una po, yung talagang old age pensioners, yung mga nag-retire due to age. Tapos meron po tayong mga disability pensioners. Ito po yung tinutukoy dito sa atin pong sender. Of course, nandiyan po yung survivorship pensioner, yung asawa po ng mga namatay na GSIS pensioners, at yung dependent pensioner naman na siya po mga anak below 18 years old nang namatay na GSIS member. So dito ngayon mga master, pag-usapan natin ito pong disability pensioners. No, ito pong benepisyo na kanila po makukuha. Ito po ay para sa mga permanent total disability. No, hindi na po sila makapagtrabaho, permanent na po yung disability nila, kaya pwede po sila na maging pensioner agad ng GSIS. Narito po yung mga tinatawag na permanent total disability, no? Ito po mga complete loss of sight for both eyes, loss of 2 limbs or above the ankle or wrists, permanent complete paralysis of 2 limbs, brain injury resulting in incurable imbecility or insanity, and other cases as may be determined and approved by GSIS. So ito po mga mayroon pong permanent total disability ay pwede na po sila na magiging pensioners ng GSIS. No, ito po ay mayroon pong injury or disease causing complete, irreversible, and permanent incapacity that will permanently disable a member to work or to engage in any gainful occupation resulting to loss of income. No. So ito po yung mga benepisyo na makukuha. Depende po siya sa kung gaano nakatagal sa serbisyo yung pong GSIS member. No, alamin din po natin mamaya kung mayroon bang provision dito para dito sa tinatawag na 5 years lump sum katulad po ng mga old age pensioners. So nandito po yun mga master, no, kapag become permanently and totally disabled, entitled sila sa monthly income benefits equivalent sa kanilang basic monthly pension. So of course, yung computation po sa pagkwenta ng pension, yun po yung gagamitin. Tapos, ang mangyayari dito, effective from the date of disability and for life na po yung kanilang magiging pagtanggap ng pension. In addition to the monthly income benefits for life, meron pa sila makukuha na cash benefit equivalent to 18 times of the monthly pension. Will be paid to members who were in the service at the time of permanent total disability and who have paid a total of 180 monthly contributions. So dapat po mayroon kang at least 15 years, no, at least 15 years sa inyo pong premium payments. Pagkatapos dapat nangyari po yung pagiging disabled po, permanent disability, while in service pa. No, hindi pwede po yung naka-resign na. Dapat in active service. Ang mangyayari, para po kayo nag-pension agad. No, kung kailan po yung effectivity ng inyo pong disability, doon din po magsisimula yung pagsisimula ng pagtanggap ninyo ng inyo pong monthly pension. Tapos yung computation, of course, pareho pa rin po, average ng 3 months na basic salary ay 3 years. Pagkatapos ay multiplied po doon sa kung ilang taon kayo, no, times 2, times 2.5% po siya. So ganun po yung mangyayari para po siya nag-pension agad. Yun ay kapag umabot na kayo ng 15 years. Pero kung below 15 years naman ay ganito po yung mangyayari. Kapag below 15 years mga master at ito po nag-become permanently and totally disabled, hindi po umabot ng 180 months ang kanyang contribution, ay makatanggap siya only to cash payment equivalent to 100% of their average monthly compensation for each year of service with paid premiums but not less than 12,000 pesos. So wala po siyang magiging pension, no, kasi hindi pa umabot ng 15 years, hindi po maging bahagi ng disability pensioners. Ang makukuha lamang ay cash payment. So para ka pong nag-separate from service. So kunin pa rin po yung magiging pension sana as of that time, tapos multiplied kung ilang taon siya nagkapag
bigay ng kanyang contribution sa GSIS. So kung 10 years ay kukunin yung average compensation, kukunin yung pension na computation multiplied by 10 years. So by 10 kasi 10 years po. So multiplied by 10, yun po yung makukuha na cash payment. Wala pong magiging pension monthly kung hindi po umabot ng 15 years yung total na contribution bago naging permanently disabled. So yun po yung masaklap dito, kasi kapag natanggap na po yung cash payment na yun, ay tapos na po, no? Wala nang responsibilidad sa atin itong si GSIS, and yun po yung nakasaad sa batas tungkol sa GSIS, kaya yun din po yung ini-implement po nila. So siguro po ay base po dito sa ating mga nakikita, nasa atin na po kung paano po natin ma-maximize yung pwede po natin maging benefits. Wag na po tayong nakadepende lamang sa kung ano po yung makukuha from GSIS. Kapag mayroon na po tayong sapat na ideya na yun lang pala yung pwede natin matanggap from GSIS ayon po sa batas na pinapatupad ng GSIS. So ngayon, ito pong sa sagot po natin doon sa tanong kung mayroon bang magiging 5 years lump sum, ay wala. Wala pong provision dito tungkol sa 5 years lump sum, kasi yun po ay intended lamang para sa mga old age pensioners, yung mga nagretiro dahil po sa kanilang edad, dahil matanda na, nasa retirable age na, sila lamang po ang eligible for that lump sum pension. So ito pong mga disability pensioners, wala pong ganon, bagamat makaka-pension naman po agad on that day, effective sa date of disability, tapos meron pong cash payment na 18 times ng pension kapag umabot ka ng 15 years in service. Again, wala pong magiging lump sum sa disability pensioners, pero buwan ng pension, automatic po yun na matatanggap.